channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello, my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung hindi mo naman po umaga napapanood ang ating reading, ikaw po ay binabati ko na magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Okay. So, tingnan natin. Subukan ko kaya ganituhin muna siya. Okay, para ano lang. Okay, para maghiwalay-hiwalay lang siya, my dear. Dapat kanina ko pa 'to ginawa. Okay, so habang ginagawa ko 'to, sasabihin ko sa inyo, my dear, yung energy na na-receive ko. Okay, so ang energy na na-receive ko, my dear, is may kinalaman sa energy ng isang tao na alam niya na mahal mo siya. Okay, yun ang nakuha ko na energy. Alam niya that you love this justice. Okay, we have justice card over here. Ginawan ka ng hindi maganda nitong tao na to. Okay, this person did you wrong. Okay, pero as of this moment kasi ang lumalamang na energy, my dear, is like alam niya na mahal mo siya. Okay, like sobrang love na love mo tong person na to. Yun ang nakukuha ko na energy. Nagdidikit-dikit kasi yung cards kasi sunod-sunod na yung ulan. Yan ang problema, my dear, if you have a paper na tarot card. It really doesn't matter kung gaano pa kamahal yan. Pag nasobrahan ng moisture yan, talagang problema talaga yan. So we have here the justice card. Possible na merong ginawang hindi maganda sa itong tao na ito, okay? Pero balik tayo sa energy, my dear. I can feel na itong tao na to gusto niyang mag-reach out. Gusto kanyang kausapin, pero may certain na takot sa puso niya, my dear. Kasi alam niya na may ginawa siyang hindi maganda sa'yo. Gusto niya mag-reach out, gusto kanyang kausapin, gusto niyang tumawag, gusto niyang mag-message, any kind of communication gusto niyang gawin as of this moment, my dear, okay? So, pero based kasi sa energy ng justice card over here, may ginawa siyang hindi maganda sa'yo, okay? Ang pinakauna na-receive ko na message, my dear, is alam niya na love mo siya. As in, mahal na mahal mo talaga siya. Okay, 8 cards tayo. Okay, ayan, no? We have here the energy of the King of Cups. Grabing pag-intindi ang ginawa mo sa tao na to. As in, binigyan mo siya ng ilang chance. As in, ilang beses mo siyang binigyan ng pagkakataon, my dear, para magbago or kahit papaano parang i-save yung connection ninyong dalawa sa energy ng King of Cups. Grabe yung pag-unawa na binigay mo sa tao na to. And I have this very strong na energy na nare-receive as of this moment na wala pang ibang tao ang nakakagawa noon nung bagay na ginawa mo para sa kanya. Wala pang nakakapantay dun sa ginawa mo, my dear, okay? So, and as of this moment, naiisip ng tao na 'to na ikaw lang yung tanging makakaintindi sa kanya sa kung ano man yung pinagdadaanan niya or ikaw lang yung tanging makakapagbigay ng comfort, my dear, sa energy ng King of Cups. Pero grabe yung pag-intindi mo sa tao na 'to, as in grabe talaga yung love, dedication na ginawa mo sa kanya. Pero to the point na ganito yung sitwasyon ninyong dalawa, I think itong tao na 'to is hindi niya pinahalagahan yung love na ibinigay mo sa kanya. We have here the energy of the Five of Swords, okay? Galit ang nararamdaman mo sa tao na 'to, as in galit, okay? For some of you is revenge, paghihigante, okay? Yun ang nakukuha ko sa energy ng Five of Swords. Sa energy ng Five of Swords, nakukuha ko rin na pinabayaan ka nitong tao na 'to, okay? Kasi ang Five of Swords is connected sa energy ng abandonment. So, nakukuha ko, my dear, na binigyan mo naman talaga siya ng napakaraming chance. Kahit na sabihin mo na very, very obvious na sa mata mo na talagang walang pagmamahal tong tao na 'to sa'yo, like possible na ginagamit ka lang, talagang
binigyan mo talaga siya ng maraming chance, my dear, okay? Pero umabot lang siguro dun sa punto, my dear, na hindi mo na talaga kinaya. We have here the energy of the tower. Siya yung dahilan kung bakit nasira yung relationship o yung connection. And hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin talaga sa kanya, my dear. And that explain why kung bakit ko nararamdaman yung energy na gusto niya mag-reach out sa'yo, gusto kanyang kausapin, pero alam niya sa puso niya na siya yung dahilan, my dear, kung bakit nagkaroon ng lamat or nasira yung relationship ninyong dalawa. Okay? Pero kung i-highlight ko lang talaga, itong tao na to is talagang nare-realize niya ngayon na sana pinahalagahan ka niya, na ikaw lang yung nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng gano'n na pagmamahal, gano'n na pang-unawa, okay? And possible, ayoko kasi sabihin na nagsisisi siya, eh, pero possible na nagsisisi. Titingnan natin, my dear. Kasi puwede din naman, my dear, na kaya 'to nagre-reach out sa'yo as of this moment because of may problema siya, 'di ba? Teka, ka-clarify natin siya. Kuha lang ako ng card. Ito ba yung may mga naka-reverse? Walang naka-reverse dito. Ayoko mag-reversal, my dear. Okay, ka-clarify ko yung energy nitong tao na ito, ha. Paki-clarify po yung energy ng outside. Paki-clarify po yung energy ng outside. Kahit 3 cards lang tayo. Okay, we have here the energy of the 8 of cups and the 2 of sword. Okay, so sa energy ng 8 of cups, ito yung lumayo. No, siya yung unang lumayo, my dear. Okay, ayan oh. Nag 8 of cups siya yung unang lumayo. Sa energy ng 2 of sword, gulong-gulo yung utak niya nung siya ay lumayo. Okay? Isa pa, kuha pa tayo ng card. The Seven of Sword. Okay, may kinalaman sa pagtatraidor, backstabbing na energy. Okay. So, based dito sa clarification card natin doon sa person na iniisip ka ngayon, siya yung may kasalanan talaga kasi may Seven of Sword. Okay. May 2 of Sword. Dito ako naguguluhan sa energy ng 2 of Sword kasi parang nandun siya sa moment na parang hindi siya makapamili o hindi siya makapag-decide. Gulong-gulo siya, my dear. Pero maliwanag, my dear, na inabandon na ka nitong tao na to. Like, inabandon ka niya, my dear, during the time na kailangan mo siya. Ang pangit man itong sasabihin ko, pero pinakinabangan ka lang ng taong to. Ganon. Yung pagkatapos niya makuha lahat ng gusto niya sa'yo, yun, iniwanan ka na niya. Okay. And as of this moment, my dear, nararamdaman ko na itong tao na 'to is like pero alam mo hindi ko masabi, my dear, na nagsisisi siya, eh. Hindi ko masabi talaga. Gusto kong sabihin na nagsisisi siya pero hindi ko talaga masabi. Hindi ako makahanap ng energy na magsasabi na nagsisisi siya. I think parang may pinagdadaanan lang siya na problema as of this moment kaya niya nararamdaman 'tong problema, itong bagay na ito. There's a tendency na baka kasi parang comfort yung energy. Comfort yung energy niya. Ka-clarify ko talaga. I need to clarify. Tama ba yung nararamdaman ko na hindi siya nagsisisi? The energy of the lovers, okay. Ang lovers is hindi 'to nakakakilig, my dear. This is more on parang pag-usapan natin 'to. Something like that, okay. Pag-usapan natin yung mga pagkakamali and something like that, okay. The struggle card. Eto na, last na 'to, my dear. Ang dami ko ng kinuha na card. 'Di ba sabi ko, eh, may pinagdadaanan lang 'tong tao na 'to, my dear, kaya kanya naalala. Kasi gusto kong sabihin, based on the scenario, na ay nagsisisi na 'tong tao na 'to, pero may something na pumipigil sa'kin para sabihin yung nagsisisi na siya. Ang nararamdaman ko is may nangyayari sa kanya as of this moment kaya gusto niyang bumalik. And meron tayong 10 of Wands, the 9 of Cups related sa kanyang mga manifestation. So maliwanag na nag-i-struggle 'tong tao na 'to. The Page of Wands gusto niyang mag-umpisa and the 7 of the 4 of Swords related sa energy ng rest, okay? So ibig sabihin itong tao na 'to, tama yung kutob ko, tama yung nararamdaman ko na energy, 'di ba? Kasi hindi ko talaga masabi-sabi, my dear, na nagsisisi talaga siya. Parang may bumabara sa lalamunan ko na gusto sabihin ng utak ko na nagsisisi na siguro siya, pero may something akong nakukuha na energy na nagsasabi na hindi siya nagsisisi. May pinagdadaanan lang talaga siya as of this moment kaya niya naalala ang mga collective. Okay. Pero alam niya by this time, my dear, na sa lahat ng tao, ikaw lang ang totoong nagmamahal talaga sa kanya ng
totoong-totoo. Ang reason nun, my dear, is dahil sa energy ng Justice card at saka ng King of Cups, which is si King of Cups, nakita mo naman dito, hinahagupit na talaga siya ng mga alon, okay, pero tingnan mo, remain strong pa rin talaga si King of Wands. Pero umabot kasi, my dear, dun sa punto, ito, na hindi mo na talaga kinaya kung ano man yung ginagawa niya. Like, hindi mo na talaga kinaya na I think siya yung nakipaghiwalay, ha? Siya yung lumayo, siya yung nag-cut. I think ang pinakatamang term dito, my dear, is napagod ka ng maghabol. Napagod ka ng habulin siya, okay? And yung dating pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya, my dear, is napalitan ng galit. Nang dahil parang na-realize mo na, teka, pinaglalaroan lang ako ng tao na to, or itong tao na to is parang nagpapayami effect, yung parang ganon, okay? Or ang nasa utak ng tao na to is kaya kong gawin lahat ng gusto ko kasi mahal na mahal naman ako ng collective, di ako matitiis ng collective, parang ganon. Pero yung love na nararamdaman mo sa kanya noon, my dear, is napalitan yun ng galit as of this moment. And alam niya, my dear, na nagagalit ka na talaga sa kanya kasi hindi ka na naghabol. Okay, yun na nakukuha ko na energy as of this moment, yun na nakukuha ko na download na parang napagod ka na lang na habulin siya, na magmakaawa sa kanya, na ayusin natin tong relationship in something like that, and then you just let go itong tao na ito, okay? Pero based dito sa clarification natin, nung umalis siya, gulong-gulo yung utak niya, and ang nagpagulo sa kanya is connected dito sa Seven of Sword na ito, which is may kinalaman to sa backstabbing, okay? So, pagtatraidor, parang ganon, or kasinungalingan. As of this moment, kasi nung kumuha ko ng additional cards, tinanong ko kung bakit babalik itong tao na to. And sinabi sa akin dito, my dear, na gusto kanya makausap because nag-struggle siya as of this moment related sa kanya mga manifestation at nahihirapan siyang makabangon. Okay, nahihirapan siya makabangon galing sa sitwasyon niya. At ang tanging naiisip niya lang, my dear, na makakatulong sa kanya as of this moment para makabangon siya at makapag-umpisa siya ay ikaw. Okay, ngayon na-clarify ko na. Di naman tayo my dear, na magdadalawang isip na kumuha ng cards, my dear, kung kailangan talaga ng cards, okay? Ay, may devil card. Na ganun ko yung devil card. Okay, so possible nga talaga na may ginawa talagang hindi talaga maganda itong tao na to sa'yo. Okay, like, sinaktan ka talaga nito ng bonggang-bongga. Okay, clarify natin. 8 cards lang tayo dito. 8 cards. Pero ngayon niya nare-realize, masakit yun, my dear. Sobrang sakit nun. Nung ma-realize mo na yung nag-iisang taong nagmamahal talaga sa'yo unconditionally, hindi mo talaga pinahalagahan. Sobrang sakit nun. Kasi possible na as of this moment, ang nangyayari sa kanya is walang tao na nakaka-handle nung energy niya maliban sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng tao parang nire-reject na siya. No? Parang nilalayuan na siya, tinatanggihan na siya kasi hindi na ma-handle yung energy niya. As in, like, hindi na talaga kaya kung ano yung ginagawa niya, ganon. And nag-iisa ka lang na tinanggap siya sa kung sino siya at kung ano siya. Pero at the same time, hindi mo naman siya tinanggap na as in, like, tinanggap mo lang talaga siya na gano'n. Kasi may maliit na space, my dear, sa puso mo na darating yung araw, magbabago siya. Yung para bang dahil nakita niya na yung tao na makakasama niya habang buhay, magbabago siya. Pero hindi nangyari yun. 'Di ba? Tama naman ako, 'di ba? Totoo yun. Kahit gaano kasama ang isang tao, my dear, 'pag nakita niya na yung tao na makakasama niya habang buhay, willing siyang magbago. Ako, naniniwala ako sa gano'n. Naniniwala ako. Pero based on the energy, hindi ka niya pinahalagahan, which is nakakalungkot. Okay, nakaka-sad na energy. Nakaka-sad na message. Okay, pero as of this moment, habang pinapanood mo 'to, naiisip ka niya. And gusto ka niyang i-message pero nagdadalawang isip siya. Okay, we have here the energy of the Nine of Wands. Sa Nine of Wands, this is the wounded soldier, my dear. So, maliwanag dito talaga na apektado ka pa rin talaga ng energy nitong tao na to. Hindi naman yung as in, like, araw-araw ka pa rin umiiyak or na, siguro pag napag-uusapan lang, parang kagaya ngayon, pag napag-uusapan natin, nananariwa siya. Pero kung hindi naman siguro pag-uusapan siya ganon, or wala namang topic siguro na related sa kanya, is hindi naman talaga siya magiging big deal na sa'yo, my dear. Okay? Kasi nandun ka na sa moment, my dear, ng buhay mo na parang na-accept mo na talaga na wala ka ng magagawa para maayos talaga 'tong bagay na ito. Pero yun nga lang, dahil nga kumbaga sa relationship ninyong dalawa, ikaw yung may pinakamaraming ibinigay talaga na effort sa tao na ito,
Kaya yung sakit hindi mo talaga ma-explain, okey? Tuwing naaalala mo lang naman, hindi everyday, okey? Hindi araw-araw or kung napag-uusapan, parang kagaya nito, napadaan ka sa reading na 'to, naungkat na naman, that's the time na mananariwa na naman siya ulit. Pero kung sa mga regular basis na, alam mo yun, pang-araw-araw lang, hindi naman, hindi ka naman masyadong, um, apektado talaga sa energy ng taong ito. Okey. Let me see, clarify natin. We have here the energy of the Knight of Sword, okay? Based dito sa energy ng Knight of Sword, nag-decide ka na natuldukan talaga tong connection na ito. Like, you decided na ayoko na, iiwasan na kita as much as possible. Pero hindi naman, my dear, ito kay-clear ko lang iniiwasan mo siya, nilalayuan mo siya, pero hindi ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman sa tao na to. Meron pa rin. Yun nga lang, parang nandun ka lang sa point, my dear, ng buhay mo na mas pinipili mo na magkaroon ng tahimik na buhay, mas pinipili mo na kasi hindi mo nakikita na yung future mo sa tao na ito, eh. Hindi mo na nakikita yung future mo sa kanya, yun ang nakukuha ko dito. Like sobrang dami ng ginawa sa'yo ng tao na 'to, hindi mo na nai-imagine pa na kasama 'tong tao na 'to kung ganun pa rin yung gagawin niya. And if just in case na babalik naman 'tong tao na 'to sa'yo at sasabihin niya na, "Patawarin mo ako ganito," you will have this hard time. Magkakaroon ka ng kumbaga mahihirapan ka, my dear, na ma-convince na nagbago na talaga 'tong tao na 'to. And kahit ako kanina, 'di ba, sabi ko nga sa'yo, yung energy niya kasi hindi mo makikitaan na nagsisisi talaga. No, yung energy niya, my dear, hindi ko siya kilala personally. I'm just basing on the energy, pero hindi ko talaga nararamdaman na nagsisisi talaga siya. Kumbaga parang pangit man 'to sasabihin ko, naaalala lang niya yung tao 'pag oras na nandun na siya sa moment na mayroon na nangyayaring hindi maganda o kaya parang malungkot siya, yung gano'n na energy, my dear, or meron kang sinabi sa kanya ta's nagkakatotoo na sa mga oras na ito, yung mga gano'n na energy. Pero yung parang regret, I think siguro sasabihin niya sa'yo yun, like, "Nagsisisi ako," pero hindi mo nararamdaman yung sincerity, hindi mo nararamdaman na totoong nagsisisi siya, my dear, sa mga ginawa niya sa'yo. It is just more on parang wala lang talaga siyang choice dahil wala nang tumatanggap sa kanya. Like, walang nakakatulong sa kanya or walang nakakagawa nung mga bagay na ginagawa mo para sa kanya. I hope naintindihan ninyo yung mga sinasabi ko, okay? Kasi tina-translate ko lang or nilalabas ko lang yung message na nare-receive ko as of this moment. Okay, last 2 cards tayo, my dear. Last 2 cards. We have here the energy of the Five of Cups. Okay, possible na energy ng third party, my dear. Okay? Or this is energy ng isang tao na sobra-sobrang toxic. Okay? As in like sobra-sobrang toxic niya talaga, my dear. Okay, kaya you decided na okay, hindi na pwede to. Ayoko na. Let me see. Kuha pa tayo ng isa pang card. Last card tayo, my dear. So maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng ating mga readings, and ganoon din po sa ating mga bagong subscribers. Thank you very much. Okay? We have here the energy of the Ace of Pentacles. Okay? This is energy of like blockage mo siya, my dear. Okay? Sa usapin ng pinansyal. Like, kahit anong magandang, yes, this is considered as toxic energy, my dear. Kahit gaano karaming magandang nangyayari sa buhay mo, hindi mo nakikita that you are being blessed kasi kasama mo 'tong tao na 'to. And gano'n ka-toxic yung energy niya. Gano'n siya ka-ano na tao, 'no? And you made the right decision kasi for some of you, simula nung kinat mo 'tong tao na 'to, hindi ko na sasabihin na as in like yumaman ka, pero gumanda yung flow ng buhay mo. Umayos yung flow ng buhay mo, my dear, okay? I think for some of you is kaya siguro masakit pa rin hanggang sa ngayon kasi may mga pangarap kayo na binuo ninyo ng sabay, and possible na binubuo mo yung pangarap na yun ng mag-isa na lang ngayon, kaya nandun pa rin talaga yung pain. Pero based on the energy, naging mas okay yung buhay mo nung nawala 'tong tao na 'to, and isang malaking factor din yun, my dear, kung bakit ka siguro naiisip ng tao na 'to ngayon kasi nakikita niya siguro na after all lahat ng nangyari, nagawa mong bumangon, nagawa mong maitayo yung sarili mo, and 'di ba sabi ko nga may energy ng Page of Wands doon, which is may kinalaman sa new beginnings, fresh start, okay? And merong energy ng Four of Swords, which is energy na napapagod na siya as of this moment or nade-drain yung kanyang energy. So parang magcha-charge lang 'to sa'yo, my dear, yun lang ang nakukuha ko. Like, possible na 'pag naging okay na naman ulit ang buhay niya, aalis na naman siya ulit, and then paulit-ulit lang yan nangyari. We have here the energy of the Temperance. Kinakaya mo naman, my dear.
actually hindi mo kailangan 'tong reading na 'to. Like you don't need this reading. If just in case, my dear, na kung meron kang isang bagay na makukuha sa reading na 'to, it's more on, let us say, kinakarma na siya. Kasi wala siyang mahanap na tao na nagbibigay sa kanya nung energy o nung atensyon na ginagawa mo. Hindi nahihirapan siya makahanap ng kapalit mo, my dear. In short, nahihirapan siya makahanap ng kapalit mo, and walang taong gustong magtagal sa kanya, walang tao na gustong mag-support sa kanya, and as of this moment, ang isa lang talaga na naiisip niya sa mga oras na 'to habang pinapanood mo 'tong reading na 'to, ay ikaw lang talaga, collective. Pero nagdadalawang isip siya kasi alam niya na grabe ang nagawa niyang damage sa'yo. So, naghe-hesitate siya or nagdadalawang isip siya, my dear, na mag-reach out sa'yo, okey? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa umagang ito. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming, maraming, maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye and take care of yourself. Salamat po.